today's video, gusto kong pag-usapan natin si Atomic Cash. Well, because nagkaroon ako ng another increase with Atomic Cash. At the same time, usually dapat masaya ako, di ba, sa credit line increase ng Atomic Cash. However, while searching Reddit, nakita ko na merong umuutang sa Atomic Cash and then nagkakaroon sila ng issue on disbursement. So sinilip ko kung ano ba talaga yung patakaran nila in terms of disbursement. And magugulat kayo or madidisma kayo dito. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Well, sa mga bago pa lang dito at hindi nyo pa alam kung ano ang Atomic Cash, ang Atomic Cash ay panibagong loan service ng Atome. Basically, ang primary product ni Atome is yung Atomic Credit, wherein gumagamit ka ng card para makapag-purchase ka sa iba't ibang merchants na nag-accept ng MasterCard. And yung panibagong service nila or line of business nila is the Atomic Cash nga, wherein ito naman yung parang personal loan nila, yung directly na cash mo makukuha. Okay naman, at least separate service, separate credit line, mas maganda rin naman yon kung meron kang gustong i-purchase using the Atomic Credit na let's say gadget or what, then magagawa mo siya using the card. And separate nga yung credit line limit ng Atomic Cash. Ito yung magandang news sa akin ni Atome. So sabi niya dito, Atomic Cash Loan Limit boosted. Great news, we've added 13,000 to your Atomic Cash Loan Limit. Now you can borrow more to cover your daily needs or bigger expense. So may additional daw na 13,000. So pag sinilip natin yan dito sa Atome, makikita ko nga na ayan, 51,000 na ang aking credit line limit. So, hindi ko siya napapansin na previously nag-increase pa pala kasi sa pagkakalam ko, nasa 30,000 lang to. Ngayon, mahabot na ng 51,000. Hindi ko alam kung nakailang increase na to sa akin nang hindi ko talaga siya ginagamit. And isang beses ko lang siya nagamit. Okay sana to kasi the higher din ng hinihiram mo, medyo nilo-lower din naman nila yung interest and the loan facilitation fee. Kung ang usual is nasa 6%, like 10,000, 6%, kapag umutang ka na ng mas malaki and mas mahabang payment terms, medyo nilo-lower na nila yung interest. So, naglalaro na yung interest ng nasa 2 to 4% per month. Just to give you an overview dito sa Atomic Cash ng interest. So, para mapakita ko sa inyo kung ilang beses ko to nagamit, ayan o. Isang beses lang ako lang hiram, June 9, tapos meron akong 3 buwan to pay. So, July, August, and September yung payment ko sa kanya. Yun lang. And then eventually, tumaas na hanggang naging 51,000 na siya. Sa Atomic Cash pala guys hindi siya katulad ng Atomic Credit na pwede kang mag-refer tas tataas ang credit line mo. Hindi. Si Atome mismo ang nagtataas ng credit line mo based on their risk assessment sa inyo. Okay, so click natin yung request loan. Okay, let's say 51,000. And ayun nga, available na sa akin yung longer payment terms na up to 24 months to pay. Which is really good naman for a personal loan. So, click natin yung 24 months. Okay, ito yung sa 24 months. Sa 24 months, ang monthly interest daw dito ay 2.65% and the loan facilitation fee is 0.85%. So, ito naman yung details nila. Kunyari, yung first payment natin is 3,910. Sa 3,910, ang interest doon ay 1,351.50 and then yung loan facilitation fee of 433.50. Medyo malaki po yung loan facilitation fee, no? I-try natin i-calculate yun, 433.50 kasi hanggang dulo po siya, 433.50 times 24 months. Nasa 10,404 po ang loan facilitation fee. Dati po kasi, pag nag-loan ka dito kay Atome, mababawasan ng 1%. Yung 1% na yun yung admin fee. Pero ngayon, kung titingnan natin, ang laki po ng kapalit ng admin fee, nasa 10,404. So, kung kukunin natin yung 1% ng 50,000, nasa 510 lang po dapat ang admin fee. So, parang much better pa yung dati nila na admin fee lang yung binabawas kesa yung loan facilitation fee na charge on a monthly basis. Ang laki po ng ang laki po ng loan facilitation fee. And then, the interest naman is 2.65%. So, kung i-calculate po natin to, 3,910 times 24, it will be 93,840. Almost double sa loob ng taon, minus 51,000, 42,840 divided by 24, nasa 1,785. I-divide po natin yan by 51,000, nasa 3.5%. Ipag-a-add po natin yung 2.65 plus 0.85
Nasa 3.5% nga po. So, lumalabas na 3.5% per month siya. Kung i-compare po natin to sa credit card, mas mataas po si Atome ng by 0.5% on a monthly basis. Para sa akin po, sakit pa rin po sa bulsa kung dito po ako maglo-loan kay Atome. Okay, ano yung problema na sinasabi ko dito? Well, katulad po netong post na to, nanghirap po siya ng June 5, pero hanggang yesterday, hindi niya pa natatanggal yung proceeds niya. Nakalagay po dito kasi sa Atome Cash Loan Disbursement na real-time daw ang disbursement nila na minimum lang ng 2 hours matatanggap mo na ang cash loan mo. However, ito yung nakakainis. Or up to 5 working days. Alam niyo ba kung gaano katagal yun? Hindi siya 5 days. It's 5 working days. Ano ba ang 5 working days? That's Monday to Friday. So, kapag nanghiram ka ng Friday, lilipas ang Saturday, Sunday, hindi siya counted, tapos magsisimula ulit magbilang ng Monday, kailan mo pa matatanggap ang loan mo? So, hindi talaga siya real time kasi para na siya pumapantay sa mga traditional na mga loan companies, mga banks na matagal talaga mag-process ng loan. Ito na nga lang yung credit to cash ko. Nung nag-apply ako sa BPI, ganun din 3 to 5 banking days. Pero on the third day naman, natatanggap ko na yung funds ko. Pero ito, bakit ganun? Di ba online lending app to, usually sa mga online lending app is mabibilis naman talaga ang pagre-release ng funds, di ba? Di ba? So, yan yung mga bagay na kailangan yung tandaan or i-take note kung mangungutang kayo dito kay Atome Cash. Una, yung loan facilitation fee. Okay ba sa inyo yon? Ganong kalaki? Or i-check niyo na lang sa ibang mga loan apps na merong mas mababang admin fee, like GCash, di ba? GCash is nasa 3%. 3% of your premium. Katulad nun, 51,000. Ang 1% lang dapat niya is 510 times 3, nasa 1.5 lang dapat ang 3%. Versus dun sa loan facilitation fee na umabot ng 10,000. Di ba? Pangalawa is the disbursement time. It really varies. Kung emergency yan, naku magdalawang isip ka. Baka masagad ng up to 5 working days ang loan mo. Di hindi mo na nagamit for emergency. Okay, for our question of the day. Sa tingin nyo, bakit kailangan humaba ng ganung katagal ang disbursement ng loan natin? In the first place, binigyan na naman nila tayo ng credit line to use, di ba? Nakapag-research na sila or nag-judge na tayo based on the risk assessment sa atin. Pero ba't kailangan tumagal ng up to 5 working days? Ano sa tingin nyo yung reason? Well, i-comment nyo yan sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay FYLG TV. Sabi niya, FYLG TV, pa-shoutout po. Yan. Kay FYLG at FYLG TV, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. Bye-bye!